Sa pagbabasa po ng banal na kasulatan, akin po kayong inaanyahan mo ng manalangin kasama sa akin, kasama ko mga kapatid. Amang Diyos na banal, patuloy niyo pong pagpalain ang aming mga pagbubulay ng mga salita. Paunawa na po sa amin ang inyong mga aral. Pangalan ng Jesus. Amen. Nakibasa po kayo sa atin sa aklat ng Ikalawang Kronika, chapter 17 hanggang 21. Praise the Lord. Si Josaphat na humalili kay Asa. At si Josaphat na kanyang anak ay naghari, nakahalili niya at nagpakalakas laban sa Israel. At siya ay naglagay ng mga kawal sa lahat ng bayang na kukutaan ng Huda. At naglagay ng mga pulutong sa lupain ng Huda at sa mga bayan ng Ephraim na sinakop ni Asa na kanyang ama. At ang Panginoon ay sumakay Josaphat sapagkat siya ay lumakad ng mga unang lakad ng kanyang magulang na si David at hindi hinanap ang mga Baal, kundi hinanap ang Diyos ng kanyang ama at lumakad sa kanyang mga utos at hindi ayon sa mga gawa ng Israel. Kaya't itinatag ng Panginoon ang kaharian ng kanyang kamay at ang buong Huda ay nagdala kay Josaphat ng mga kaloob at siya ay nagkaroon ng mga kayamanan at dangal na sagana. At ang kanyang puso ay nataas sa mga daan ng Panginoon. At bukod dito'y inalis niya ang mga mataas na dako at ang mga kasera sa Huda. Nang 3 taon naman ng kanyang paghahari ay kanyang sinuko ang kanyang mga prinsipe sa makatuwid bagay si Benhail at si Obdias at si Zacarias at si Nathaniel at si Micaeas upang magturo sa mga bayan ng Huda. At kasama nila ang mga Levita na si Simeyas at si Netanyas at si Zebadias at si Asael at si Simiramot at si Jonathan at si Adonias at si Tobias at si Adonias na mga Levita. At kasama nila si Elisama at si Joram na mga saserdote. At sila'y nangagturo sa Huda na may aklat ng kautusan ng Panginoon. At sila'y nagsiyaon sa palibot ng lahat na bayan ng Huda at nagturo sa gitna ng bayan ang paghahari ni Josaphat, ang kanyang kapangyarihan. At ang takot sa Panginoon ay nahulog sa lahat ng kaharian ng mga lupain na nasa palibot ng Huda, na anapat sila'y hindi nangakipagdigma laban kay Josaphat. At ang ilan sa mga Filisteo ay nagdala ng mga kaloob kay Josaphat at pila na pinakabuhis ang mga taga-Arabia man ay nagdala rin ng kanilang mga kawan na 7,000 at 700 lalaking tupa at 7,000 at 700 kambing na lalaki. At si Josaphat ay dumakilang mainam at siya ay nagtayo sa Huda ng mga kastilyo at mga bayang kamaligan. At siya ay nagkaroon ng maraming mga gawain sa mga bayan ng Huda at ng mga lalaking mandirigma na mga makapangyarihang lalaki matatapang sa Jerusalem. At ito ang bilang nila ayon sa mga sangbahayan ng kanyang mga magulang sa Huda. Ang mga pinunong kawal ng lilibuhin, si Adna na 7 kawal at ang kasama niya ng mga makapangyarihang lalaking matatapang ay 300,000.
At sumusunod sa kanya ay si Johanan na 7 kawal at kasama niya 280,000. At sumusunod sa kanya ay si Amasias na anak ni Zikri na humandog na pusa sa Panginoon at kasama niya ay 200,000 na mga makapangyarihang lalaking matatapang. At sa Benjamin, si Eliada na makapangyarihang lalaking matapang at kasama niya ay 200,000 may sakbat na busog at kalasad. At sumusunod sa kanya ay si Josabat at kasama niya ay 180,000 na handa sa pakikidigma. Ang mga ito ang naglilingkod sa hari, bukod doon sa inilagay ng hari sa mga bayang nakukutaan sa buong Huda. Chapter 18. Ang pakikipagkamag-anak ni Josaphat kay Akhab. Si Josaphat nga ay nagkaroon ng kayamanan at dangal na sagana at siya ay nakipagkamag-anak kay Akhab. At pagkatapos ng ilang taon, kaniyang nilusong si Akhab sa Samaria at ipinagpatay siya ni Akhab ng mga tupa at baka na sagana at ang bayan na kasama niya, at inupahan siya na umahon na kasama niya sa Ramot Galaad. At sinabi ni Akhab na hari sa Israel kay Josaphat na hari sa Huda, sasama ka ba sa akin sa Ramot Galaad? At sinagot niya siya, ako'y gaya mo, at ang aking bayan ay gaya ng iyong bayan, at kami ay isa sa iyo sa pakikipagdigma. Nagtanong sa propeta, at sinabi ni Josaphat sa hari sa Israel, mag-usisa ka ngayon, isinasamo ko sa iyo sa salita ng Panginoon, nang magkagayoy pinisa ng hari sa Israel ang mga propeta na 400 lalaki at isa sa kanilang magsisipar. At sinabi sa kanila, magsisiparoon ba kami sa Ramot Galaad upang makipagbaka? Uurong ako. At sinabi nila, umahon ka sapagkat ibinigay ng Diyos sa kamay ng hari. Ngunit sinabi ni Josaphat, wala ba ritong ibang propeta ng Panginoon upang tayo'y makapag-usisa sa kaniya? At sinabi ng hari sa Israel kay Josaphat, may isa pang lalaking na mapag-uusisaan natin sa Panginoon, ngunit kinapupuotan ko siya sapagkat kailanman ay hindi siya nanghuhula ng mabuti tungkol sa akin, kundi laging kasamaan, si Mikyas nga na anak ni Imla. At sinabi ni Josaphat, huwag magsabi ng ganyan ang hari. Nang magkagayoy tumawag ang hari sa Israel ng isang pinuno at kaniyang sinabi, dalhin mo rito madali si Mikyas na anak ni Imla, ang hari ng Israel, at si Josaphat na hari sa Huda ay nakaupo bawat isa sa kani-kanyang luglukan na nakapanamit hari, at sila'y nakaupo sa isang hayag na dako sa pasukan ng pintuang bayan ng Samaria, at ang lahat na propeta ay nangaghula sa harap nila. At si Sedekias na anak ni Kinaana ay gumawa ng mga sungay na bakal. At kanyang sinabi, ganito ang sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng mga ito ay iyong itutulak ang mga taga-Syria hanggang sa mga lipol. At lahat na propeta ay nangaghulang gayon. At sinasabi, umahon ka sa Ramot Galaad at buminhawa ka sapagkat ibibigay ng Panginoon
sa kamay ng hari, ang babala ni Mikyas. At ang sugo na yumaong tumawag kay Mikyas ay nagsalita sa kaniya na sinasabi, narito ang mga salita ng mga propeta ay nagsaysay ng mabuti sa hari na magkakaisa. Isinasamo ko nga sa iyo na ang iyong salita ay magiging gaya ng isa sa kanila at magsalita ka ng mabuti. At sinabi ni Mikyas, buhay ang Panginoon, kung ano ang sabihin ng aking Diyos, yaon ang aking sasalitain. At nang siya ay dumating sa hari, sinabi ng hari sa kanya, Mikyas, magsisiyaon ba kami sa Ramot Galaad upang makipagbaka o uurong ako? At sinabi niya, magsiyaon kayo at ginhawa nawa. At sila'y bibigay sa iyong kamay. At sinabi ng hari sa kanya, makailang ipasusumpa ko sa iyo na ikaw ay huwag magsalita ng anuman sa akin kundi katotohanan sa pangalan ng Panginoon. At kanyang sinabi, aking nakita ang buong Israel na nangakalat sa mga bundok na gaya ng mga tupa na walang pastor. At sinabi ng Panginoon, ang mga ito'y walang Panginoon. Umuwing payapa ang bawat lalaki sa kanyang bayan. At sinabi ng hari sa Israel, kayo sapat. Di ba isinaysay ko sa iyo na siya hindi maghuhula ng mabuti tungkol sa akin kundi kasamaan? At sinabi ni Mikyas, kaya't dinggin ninyo ang salita ng Panginoon. Aking nakita ang Panginoon na nakaupo sa kanyang luklukan at ang buong hukbo ng langit na nakatayo sa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa. At sinabi ng Panginoon, sinong dadaya kay Ahab na hari sa Israel upang siya'y umahon at mabuwal sa Ramot Galaad? At ang isa'y nagsalita na nagsabi ng ayon sa ganitong paraan, at ang iba'y nagsabi ayon sa gayong paraan. At lumabas ang isang espiritu at tumayo sa harap ng Panginoon at nagsabi, aking dadayain siya. At sinabi ng Panginoon sa kanya, sa ano? At kanyang sinabi, ako'y lalabas at ako'y magiging mandarayang espiritu sa ibig ng lahat niyang mga propeta, sa bibig ng lahat niyang mga propeta. At kanyang sinabi, iyong dadayain siya at mananaig ka rin, lumabas ka at gawin mong gayon. Ngayon nga, narito, inilagay ng Panginoon ang mandarayang espiritu sa bibig ng iyong mga propetang ito. Ang Panginoon ay nagsalita ng kasamaan tungkol sa iyo, ang parusa kay Mikyas. Nang magkagayoy, lumapit si Sedekias sa anak ni Kenaana at sinampal si Mikyas. At sinabi, saan nagdaan ang espiritu ng Panginoon na mula sa akin upang magsalita sa iyo? At sinabi ni Mikyas, narito iyong nakikita sa araw na yaon, upang ikaw ay papasok sa pinakaloob na silid upang magkubli. At sinabi ng hari sa Israel, dalhin ninyo si Mikyas at ibalik ninyo siya kay Amon na tagapamahala ng bayan at kay Joas na anak ng hari. At sabihin ninyo, ganito ang sabi ng hari, ilagay ang taong ito sa bilangguan at ipakain siya at pakanin siya ng tinapay ng kadalamhatian at ng tubig ng kadalamhatian hanggang sa ako'y bumalik na payapa. At sinabi ni Mikyas, kung ikaw ay bumalik sa anumang paraan na payapa
ang Panginoon ay hindi nagsalita sa pamamagitan ko. At kanyang sinabi, dinggin ninyong mga bayan ninyong lahat, umahon sa Ramot Galaad. At gayoy ang hari sa Israel at si Josaphat na hari sa Huda ay nagsiahon sa Ramot Galaad at sinabi ng hari sa Israel kay Josaphat, ako'y nagpapakunwaring iba at paroroon ako sa pagbabaka, ngunit ikaw ay magbalabal ng iyong mga balabalhari. Sa gayon, ang hari ng Israel ay nagpakunwaring iba at siya ay nagsipag roon sa pagbabaka. Ang hari nga sa Syria ay nagutos sa mga pinunong kawal ng kanyang mga karo na sinasabi, huwag kayong mga magsilaban kahit sa maliit o sa malaki man, liban lamang sa hari sa Israel. At nangyari nang makita ng mga punong kawal ang mga karo ni Josaphat na kanilang sinabi, siyang hari sa Israel, kaya't sila'y nagsiligid upang magsilaban sa kanya. Ngunit si Josaphat ay humiyaw at tinulungan siya ng Panginoon at kinilos sila ng Diyos na humiwalay sa kanya. At nangyari nang makita ng mga pinunong kawal ang mga karo na hindi siyang hari sa Israel, na sila'y nagsihiwalay ng paghabol sa kanila, at inihilagpos ng lalaki ang kanyang pana sa isang pagbabaka sakali, at tinamaan ang hari sa Israel sa pagitan ng kanyang pagkakasugpong ng sakbat. Kaya't sinabi niya sa nagpatakbo ng karo, ipihit mo ang iyong kamay at ihuwalay mo ako sa hukbo, sapagkat ako'y nasugatan ng mabigat. At ang pagbabaka ay lumala ng araw na iyon. Gayon may ang hari ng Israel ay nanatili sa kanyang karo laban sa mga taga-Syria hanggang sa kinahapunan, at sa may paglubog ng araw ay namatay siya. Chapter 19. Naglagay ng mga hukom. At si Josaphat na hari sa Huda ay umuwing payapa sa kanyang bahay sa Jerusalem. At si Jehu na anak ni Hanani na taga-kita ay lumabas na sinalubong siya, at sinabi sa haring Josaphat, tutulungan mo ba ang mga kasama at mamahalin niya ang mga napupuot sa Panginoon, dahil sa bagay na ito ay kapuutan ang sa iyo na mula sa harap ng Panginoon. Gayon may mabuting mga bagay na nasumpungan sa iyo sa iyong pag-alis ng mga asera sa lupain, at inilagak mo ang iyong puso upang hanapin ang Diyos. At si Josaphat ay tumahan sa Jerusalem, at siya'y lumabas uli sa gitna ng bayan na mula sa Beerseba hanggang sa lupaing maburol ng Ephraim, at ibinalik niya sila sa Panginoon, sa Diyos ng kanilang mga magulang. At sila'y naglagay ng mga hukom sa lupain sa lahat ng bayan na kukutaan ng Huda, sa bayan at bayan. At sinabi sa mga hukom,
buhayin ninyo kung ano ang inyong ginagawa, sapagkat hindi kayo nagsisihatol ng dahil sa tao, kundi dahil sa Panginoon, at siya'y sumasa inyo sa kahatulan. Ngayon siya'y sumainyo, nawa ang takot sa Panginoon. Magsipag-ingat kayo at inyong gawin, sapagkat walang kasamaan sa Panginoon nating Diyos, o tumangi man sa mga tao, o tumanggap man ng mga suhol. Bukod dito ay naglagay si Josaphat sa Jerusalem ng ilan sa mga Levita at sa mga saserdote at sa mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang ng Israel dahil sa kahatulan ng Panginoon at sa mga pagkakaalitan, at sila'y nagsibalik sa Jerusalem. At kaniyang binilinan sila na sinasabi, ganito ang iyong gagawin sa takot sa Panginoon na may pagtatapat at may sakdal na puso. At anumang kaalitan ang dumating sa inyo ay mula sa inyong mga kapatid, na nagsisitahan sa kanilang mga bayan, na dugo, kautusan at kautusan, mga palatuntunan at mga kahatulan, ay inyong papayuhan sila upang sila'y huwag maging salarin sa Panginoon, at sa gayoy kapuotan ay huwag dumating sa inyo. At sa inyong mga kapatid, ito inyong gawin at kayo'y hindi magiging salarin. At narito si Amarias na punong saserdote ay nasa iyo sa lahat ng bagay ng Panginoon, at si Zebedias na anak ni Ismael na tagapamahala sa sambahayan ni Juda sa lahat ng mga bagay ng hari. Ang mga Levita rin naman ay magiging mga pinuno sa harap ninyo. Gawin ninyong may katapangan, at ang Panginoon ay sumasabuti nawa. Si Josaphat ay dumalangin upang siya'y tulungan laban sa Moab at Ammon. Chapter 20. At nangyari pagkatapos nito na ang mga anak ni Moab at mga anak ni Ammon at pati ng iba sa mga Ammonita ay naparoon laban kay Josaphat upang makipagbaka. Nang magkagayoy nagsiparoon ang iba na nagsipagsaysay kay Josaphat, na nagsasabi, may lumalabas na isang lubhang karamihan laban sa iyo, na mula sa dako roon ng dagat na mula sa Syria, at narito sila'y nangasa Hasason Tamar, na siya'y Enyedi. At si Josaphat ay natakot at tumalagang hanapin ang Panginoon, at siya'y nagtanyag ng ayuno sa buong Huda. At ang Huda ay nagpipisan upang huminging tulong sa Panginoon sa makatuwid bagay mula sa lahat na bayan ng Huda ay nagsiparoon upang hanapin ang Panginoon. At sinabi ni Josaphat si Josaphat ay tumayo sa kapisanan ng Huda at Jerusalem sa bahay ng Panginoon sa harap ng bagong looban, at kanyang sinabi, O Panginoon,
na Diyos ng aming mga magulang, di ba ikaw ay Diyos sa langit? At di ba ikaw ay puno sa lahat na kaharian ng mga bansa? At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at lakas, na ano pat walang makahaharap sa iyo. Di mo ba pinalayas, o aming Diyos, ang mga nananahan sa lupaing ito sa harap ng iyong bayang Israel, at iyong ibinigay sa binhi ni Abraham na iyong kaibigan magpakailanman, at nagsitahan sila roon, at ipinagtayo ka ng santuaryo roon na ukol sa iyong pangalan, na sinasabi, kung ang kasamaan ay dumating sa amin, ang tabak ng kahatulan o salot o kagutom, kami ay magsisitayo sa harap ng bahay na ito at sa harap mo, sapagkat ang iyong pangalan ay nasa bahay na ito, at kami ay dadaing sa iyo ng aming pagdadalamhati, at kami ay iyong didinggin at ililigtas. At gayon narito ang mga anak ni Amon at ni Moab, at ng mga hukbo ng Seir, na hindi mo ipinalusob sa Israel, nang sila'y magsilabas sa lupain ng Ehipto, kundi kanilang nilikuan sila at hindi sila nilipol. Tignan mo kung paano sila'y gumaganti sa amin, na nagsisiparito upang palayasin kami sa iyong pag-aari na iyong ibinigay sa amin upang manahin. O aming Diyos, hindi mo ba hahatulan sila, sapagkat wala kami kaya laban sa malaking pulutong na ito na naparirito laban sa amin, ni hindi man nalalaman namin kung anong marapat na gawin, ngunit ang aming mga mata ay nasa iyo. At ang buong Huda ay tumayo sa harap ng Panginoon, pati ang kanilang mga bata, ang kanilang mga asawa, at ang kanilang mga anak, nang magkagay dumating kay Jahaziel, na anak ni Sakarias, na anak ni Binayas, na anak ni Jaiel, na anak ni Matanias, na Levita. Sa mga anak ni Asa, ang Espiritu ng Panginoon sa gitna ng kapisanan, at kanyang sinabi, dinggin ninyo buong Huda at ninyong mga taga Jerusalem, at ikaw na Haring Hosafat, ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo, huwag kayong mga takot o mga lupaypay man dahil sa malaking karamihang ito, sapagkat ang pagkikipagbaka ay hindi sa inyo kundi sa Diyos. Bukas ay magsilusong kayo laban sa kanila. Narito, sila'y nagsiahon sa ahunan ng Sis, at inyong masusumpungan sila sa dulo ng libis, sa harap ng ilang ng Jeruel. Kayo hindi magkakailangan na makipaglaban sa pagbabakang ito. Magsilagay kayo, magsitayo kayong panatag, at tignan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kasama ninyo. O Huda at Jerusalem, huwag kayong mga takot o mga lupaypay man. Bukas ay magsilabas kayo laban sa kanila, sapagkat ang Panginoon ay sumasa inyo. At itinungo niyo sapat ang kaniyang ulo sa lupa.
At ang buong Huda at ang mga taga-Jerusalem ay nangagpatira pa sa harap ng Panginoon na nagsisamba sa Panginoon, at ang mga Levita sa mga anak ng mga Kuhatita at sa mga anak ng mga Koraita ay nagsitayo upang purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ng totoong malakas na tinig. Ang Moab at Ammon ay nangalat, at sila'y nagsibangong maaga sa kinaumagahan at nagsilabas sa ilang ng Tekoa. At habang sila'y nagsisilabas, si Josaphat ay tumayo at nagsabi, Dinggin ninyo ako, O Huda at ninyong mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos. Sa gayo'y matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta. Sa gayo'y giginhawa kayo. At nang siya'y makakuhang payo sa bayan, kanyang inihalal sa kanila ang magsisiawit sa Panginoon at magsisipuri sa ganda ng kabanalan hanggang sila'y nagsisilabas na nagpapauna sa bundok sa hukbo at magsipagsabi, Mga pasalamat kayo sa Panginoon sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. At nang sila'y mangagpasimulang magsiawit at magsipuri, ang Panginoon ay naglagay ng mga bakay laban sa mga anak ni Ammon at ni Moab. At nang sa bundok ng Seir na nagsisiparoon laban sa Huda, at sila'y nangasugatan sapagkat ang mga anak ni Ammon at ni Moab ay nagsitayo laban sa mga taga-bundok ng Seir upang lubos na magsipatay at lupilin sila. At nang sila'y makatapos sa mga taga-bundok ng Seir, bawat isa'y tumulong na lumipol sa iba. At nang ang Huda ay dumating sa bantayang Moab sa ilang, sila'y nagsitingin sa karamihan, at narito mga bangkay na nangakabuwal sa lupa at walang nakatanaw. At nang si Josaphat at ang kanyang bayan ay nagsiparoon upang kunin ang samsam sa kanilang nasumpungan sa kanila nasagana ay mga kayamanan at mga bangkay at ang mga mahalagang hiyas na kanilang mga sinamsam para sa kanilang sarili at higit kaysa kanilang madala. At sila'y nagsidoon na 3 araw sa pagkuha ng samsam na totoong marami. At nang ika-4 na araw, sila'y nagpupulong sa libis ng Barakas, sapagkat dooy kanilang pinuri ang Panginoon. Kaya't ang pangalan ng dakong yaon ay tinawag na libis ng Barakas hanggang sa araw na ito. Nang magkagayoy, nagsibalik sila, bawat lalaki sa Huda at sa Jerusalem. At si Josaphat ay sa unahan nila upang bumalik sa Jerusalem na may kagalakan, sapagkat sila'y pinapagkatuwa ng Panginoon sa kanilang mga kaaway.
At sila'y nagsiparoon sa Jerusalem na may mga salteryo at mga alpa at mga pakakak sa bahay ng Panginoon. At ang takot sa Diyos ay napasalahat na kaharian ng mga lupaing ng kanilang mapalitaan. Ang Panginoon ay nakipaglaban sa mga kaaway ng Israel. Sa gayoy ang kaharian ni Josaphat ay natahimik sapagkat binigyan siya ng kanyang Diyos ng kapahingahan sa palibot. At si Josaphat ay naghari sa Huda. Siya'y may 35 taon gulang nang siya'y magpasimulang maghari. At siya'y naghari ng 25 taon sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay si Azuba, na anak ni Silhe. At siya'y lumakad ng lakad ni Asa, na kanyang ama, at hindi siya lumiko sa paggawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon. Gayon may ang mga mataas na dako ay hindi inalis, ni inilagak paman ng bayan ang kanyang puso sa Diyos. Ni inilagak paman ng bayan ang kanilang puso sa Diyos ng kanilang mga magulang. Ang iba nga sa mga gawa ni Josaphat na una at huli, narito nangakasulat sa kasaysayan ni Jehu na anak ni Hanani, na nasusulat sa aklat ng mga hari sa Israel. Ang pakikipisan ni Josaphat kay Okosias. At pagkatapos nito ay nakipisan si Josaphat na hari sa Huda kay Okosias na hari sa Israel, na siyang gumawa ng totoong masama. At siya'y nakipisan sa kanya upang gumawa ng mga sasakyang dagat na magsisiparoon sa Tarsis, at sa kanilang ginawa na mga sasakyan sa Isyon Geber. Nang magkagayoy, si Eliezer na anak ni Dodava sa Mariosa ay naghula laban kay Josaphat, na kaniyang sinabi, sapagkat ikaw ay nakipisan kay Uzikias, giniba ng Panginoon ang iyong mga gawa, at ang mga sasakyan ay nangabasag, na anupat sila'y hindi na makakaparoon sa Tarsis. Praise the Lord. Salamat po, Diyos, sa aming mga pagbubulay ng iyong salita. Patuloy niyo pong ipunawa sa amin ang aming mga nabasa. Praise the Lord.